yung pakiramdam na makatanggap ka ng honorary PhD at iba pang recognition? Paano nakaapekto sa karir mo ang pagiging Certified Yellow Belt Celt Sigma at iba pang credential mo? Kung iisipin mo, buong karir mo, ano yung moment na masasabi mong this is it, na-achieve ko na yung pinapangarap ko? Actually, yung pag-achieve ko ng magkaroon ng PhD as a honorary degree, no? Dahil sa mga contributions ko yon, at yung contributions na yon is nagbibigay ng impact sa society. You cannot have that impact kung wala kang nagawang maganda para sa lahat, no? So ano mga yon? Yun yung impact na to help reduce the carbon footprints, at the same time help the company to become sustainable. So yun. Nagbigay siya ng impact sa company, at the same time nagbigay siya ng impact doon sa society, which is reducing the carbon footprints. It will give us it will become more environmentally friendly, no? Dahil mababa nga yung reduction, yung na-reduce mo yung carbon footprint society. So yun yung mga impact niyan dahil sa PhD. Then yung mga other certification ko ay doon naman ay nakakatulong sa development ng aking career. So, ano yung top 3 lesson na gusto mong ibahagi sa mga young engineers na gusto mong maging successful? Ano yung advice mo sa mga gustong maging highly recognition sa kanilang industry? Ang gagawin lang nila talaga, actually wala namang nag-guide sa akin or nagkaroon ako ng career orientation ng maayos. Ang ginawa ko lang, na find out ko lang sa sarili ko is kailangan become more specific sa career mo, kung ano ba talaga gusto mong ma-achieve sa buhay mo. And one thing, try to engage sa mga things na magbibigay ng impact sa iyo, sa sarili mo, sa society, at sa company, no? Kung saan ka bilang isang empleyado, no? So, then tuloy lang ang pag-aaral, aral lang ng aral, hanggang sa ma-achieve mo yung dreams mo na, let's say, maging isang manager or maging isang executive. Dapat every year may goal ka, then every 3 years may isa ka pang goal, every 5 years dapat meron ka pang isang goal. So dapat lahat ng mga goal na yan, kung sa 20 yung goal mo, dapat ma-achieve mo yung 50% ng goal na yan. Thank you. So, ano pa yung future goals mo sa energy management at sustainability? So, sa tingin mo, paano magbabago ang role ng engineers sa clean energy transition sa susunod na 10 years? If given you the chance, paano mo gustong mag-contribute pa sa next generation engineers and managers? Yung contribution dapat tuloy-tuloy lang. So, yung contribution hindi dahil sa money, sa pera. Yung contribution is dapat ma-challenge tayo na always impact, no? Deep environment friendly talaga yung mga objectives natin palagi. Always strive hard, no? Yun na yung mga advice ko sa mga young engineers, and always make a difference. Yun talaga. So, if you could sum up your career journey in one line, ano yun? Energy efficiency equals to career efficient. So, maraming salamat, Dr. George Esteban. Salamat sa sharing ng your story and last message as aspiring engineers and leaders. Thank you at maraming salamat sa iyong pagdalo sa aming show. Salamat, Miss Abby, sa iyong interview sa akin. Thank you!